darating ang tama, dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na! Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na! Arangkada! Balita! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, diba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Magandang araw Pilipinas! Kayo po'y nakatutok sa Arangkada Balita. Ngayon po ay araw ng Miyerkules! It's March. midweek, no? Oo, midweek na. Ang bilis ng Bukas, araw, Sabado ano? na. Hindi. Ay, mali. Thursday pa lang. Excited lang. Ngayon po ay araw ng Ay, Wednesday. araw ng baklaran ngayon. Ay, oo. Ay, Oo. oo, Simba po, baklaran. ha? Yes. Maraming ano. Oo, kaya punta-punta sa baklaran. Naku, magbawas tayo ng konti ng kasalanan. Tapos pagkatapos, kinabukasan, gumawa ulit tayo. Tapos Kailangan bawas Kailangan ulit. ulit na char lang. Kailangan i-refresh. Ngayon po- Bawas lang sa minus points. Oo, di ba? Tapos after magsimba, minus points ulit. Yes, oo. Mag-plus 10 ka muna, tapos minus 11. Nag-negative Minus ako. points sa langit. Oy, ngayon po ay March 26 ha, Wednesday ha. Simba-simba, Baklaran Day po Oh ha. my goodness, 2 days more. Oy, Di Wow. ba? Sahod ba Sahod yan? na. yun talaga Oo, inintayan, kasi no? para sa mga kumpanyang di nagpapasahod ng usually Oo. ng Lunes. Ah. Ayan naman ang ano natin, no? Ikinaka-proud natin dito sa ating kumpanya, no? Tama. Na maaga magpasahod. Hashtag. Kaya maaga din nauubos. Kasi Yun sabi lang. niya, hashtag Aliw Cares. Yes! Aliw cares! Oy, nako, ito kami po ang inyong Sip-sip! Ay, sip-sip. Oy, kami po ang inyong lingkod sa ngalan po ni Daryl Justin. Ako po si Angelo Bainyo. Ako naman po si Maine Barreto. Virginal Anton! At ito na, dakuha na natin ang ating headlines. Arangkada Balita. Mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita. Headlines. Magkakapatid na Duterte nagsumiti na ng komento kaugnay sa petisyong habeas corpus para sa kanilang ama. Arangkada Balita. Pinalawig na operating hours ng LRT-1 epektibo na simula ngayong araw. Arangkada Balita. Marikina Mayor Marcy Teodoro sinuspende ng ombudsman. Arangkada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, motorista natagpo ang patay matapos mahulog sa sinkhole, may sinkhole sa South Korea. Arangkada Balita. Sa balitang pampalakasan, Los Angeles Lakers pinataob ng Orlando Magic sa 79th regular season ng NBA. Arangkada Balita. At may nagtatanong o ating alamin na mamaya, pagtuturo ng mga indigenous sa traditional Filipino writing system sa mga estudyante ay sinusulong ho ni Senator Lito Lapid. Alamin natin yan mamaya sa track record. Arangkada Balita. At sa mga ulo! ulo! Ito na, ay Mama Beth, Yusek! Ano meron? Nako, ito na ha. Oo, ito ang kapalit dito ay puto pao. Kasi Alam mo, di tayo nakatikim ng puto pao. Alam mo, ang tingin na natin kay Mama Beth pag nakikita at nakakausap natin, mukha na siyang pansit, Yeah, yes. mukha na siyang kutsinta. Kutsinta, puto pao. Napaka-generous kasi nitong Oo, babaeng ito, di ba? totoo. Ang ganda-ganda na, ang generous mo. Tama. Ayan. Ang dami mo ng pansit. Eto na, si Kakay Bautista, hindi raw priority ang love life. Arangkada Balita. At sa isa pang ulo! Ay! Oy, nako ha, itong kasong acts of lasciviousness, nako, na isinampa ni Rita Daniela laban kay Archie Alimanya, inakyat na po sa korte. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. At nakuha na po natin ang detalye ng mga balita. Sinagot na ng magkakapatid na Duterte ang tugon ng Department of Justice sa kanilang Consolidated Habeas Corpus Petition sa Korte Suprema.
ito mismo ang kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Camille Suting matapos na inihirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pabalikin ito mula sa International Criminal Court sa the Netherlands. Ayon sa tagapagsalita, nagsumiti na ang kampo ni Duterte nitong Lunes bilang tugon sa utos ng Korte Suprema na magsumiti ng sagot sa loob ng 5 araw. Una nang inihirit ng DOJ na ibasura ang petisyon dahil sinasabing wala itong saysay at walang sapat na batayan. Gayunman, tiniyak ng DOJ na handa silang humarap sa Korte Suprema sakaling magpatawag ng oral arguments kaugnay sa legalidad sa pagpapaaresto sa dating Pangulo. Arangkada Balita. Samantala, pirmado na ni House Secretary General Reginald Velasco ang travel clearance ni Davao City Congressman Paulo Duterte upang mag-ikot sa 16 na bansa para sa kanyang personal na lakad. Batay sa travel clearance ni Representative Duterte, aalis ito ng bansa simula March 20 hanggang May 10. Kabilang naman sa mga pupuntahan ng mambabatas ang Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, Republic of Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, Amerika at syempre po sa the Netherlands. Matatanda ang humingi din ng travel clearance si Duterte patungong the Netherlands at Japan na mula March 12 hanggang April 15. Arangkada Balita. Palalawigin na rin ang operasyon ng LRT-1 simula ngayong araw. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ito'y bilang suporta sa panawagan ng Department of Transportation na makapagbigay ng serbisyo sa mas maraming pasahero. Sa ilalim ng bagong weekday schedule ng LRT-1, ang dating alas 10 ng gabi na huling biyahe ng tren mula Dr. Santos Station ay magiging alas 10:30 na ng gabi. Habang 10:45 PM naman ang huling biyahe mula Fernando Poe Jr. Station. Una nang pinalawig ng isang oras tuwing gabi mula Lunes hanggang Biyernes ang operasyon ng MRT3. Arangkada Balita. Ayan na, sa oras po na 5:12 in the morning, ayan na, wala pa pong traffic ang EDSA ha. So, Ay, kaya po sa smooth. mga papasok, smooth sailing, ika nga, no? Diretso lang Mr. ang Suave. biyahe along EDSA sa oras na 5:12 Walang in the magpepreno. morning. At good news po yan ha, sa mga mananakay po ng LRT Line 1, yung mga medyo nahuhuli ng pag-uwi ha. Mag-extended na po ang ng 30 minutes ano? 30 minutes. Ng 10:30. ang pag-uwi po PM. ng mga LRT1 trains Magandang balita yan. At partner, humaba rin actually. Na-extend pa ng 3 stasyon yan, alam ko sa dulo. After ng Baclaran. Dati kasi nung kapanahunan ko, monumento yan hanggang Baclaran. Ngayon, Meron ng bago magmonumento, may 2. Tapos after ng Baclaran, nito lang yung after ng Baclaran parang nung isang taon lang. Nagkaroon pa ng hanggang Sukat. Ang alam ko bandang Sukat. Hindi ako sigurado, pero I'll check ha. Check natin maya-maya. dami pala, no? May susunod yan, iikot na yan, isasara na yung Alin? yung ipagdudugtungin ba yung mga train? Pagdudugtungin na yung yung mga train? istasyon Oo, ng north to south. Ay, magandang Ikot-ikot proyekto. lang. Ikot-ikot lang. Yan yung mga dapat pangalan ng mga train na projects natin, no? Ikot-ikot lang ang budget. Ay lang. Yun lang. Samantala, pinaghahandaang maigi ng pamahalaan ng 3 araw na transport strike ng grupong Manibela ayon kay LTFRB spokesman Attorney Ariel Inton. Bigong maparalisa ng transport group ang public transport sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. May nakahandaan niyang libreng sakay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga pasaherong maiipit o mai-stranded sa kalsada. Tiniyak naman ng Malacanang na nakaalalay at hindi pababayaan ng national government ang mga commuter na maaapektuhan nga po ng tigil pasada. Isusulong din ng palasyo ang win-win solution para sa lahat ng partidong damay sa usapin ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Arangkada Balita.
Samantala, pinatawa ng Office of the Ombudsman sina Marikina City Mayor Marcy Teodoro, Vice Mayor Marion Andres at mahigit 10 pang city councilors ng 6 na buwang suspensyon ng walang bayad. Naharap ang mga opisyal sa ilang kriminal at administrative complaints kaugnay ng mga sinasabing irregularidad sa procurement transactions noong COVID-19 pandemic. Naniniwala naman si Mayor Teodoro na bahagi ito ng plano para madiskaril ang kanyang pangangampanya para sa May 12 midterm elections. Tumatakbo ang alkalde sa pagkakongresista sa unang distrito ng Marikina. Sa kabila ng suspensyon, nanindigan si Mayor Marcy na nananatili siyang kandidato sa eleksyon at nangakong sasagutin ang mga aligasyon na may buong transparency at accountability. Arangkada Balita. Ang makakalaban ni Mayor Marcy ay si Senator Coco Pimentel, ano? Ngayong darating na election. Pero Si sabi Coco nga rin ng Pimentel. COMELEC, until walang finality or walang walang desisyon Oo. ang korte tungkol sa kanilang mga kaso, ay they're still considered candidate and they will be proclaimed. Sabi nga ni Attorney Laudianco nung na-interview namin nung nakaraang linggo, yung sabi? mga kandidatong, for example nga si dating Pangulong President Duterte na may tumakbong mayor ng Davao, kung manalo man siya, ipoproclaim. Meron daw kasi proseso yan. So pagka-proclaim, succession, kung hindi man kaya mag-serve, gawa nga ng nasa wala, magkakaroon ng succession. No? Ang Sino? susunod ay si Vice Mayor. Sa Congress nga lang daw sa mga post na walang kasunod pa. Iba ang treatment for that. Pala yun. Hirap pala yun. Pero yung kaso ni Mayor Marcy ay mula pa nung COVID. That was 5 sa years procurement. ago. Gaano kaya kalaki ang itinaas? Magkano kaya markup? Oo nga. Magkano kaya ang margin? Ang malaki. markup na nakita ng, siguro malamang yan may COA. Meron niyang pro-web. I mean, merong attachment yan na may COA, na may audit na yun audit. nga. Oo. Nalaman. So, presyo naman lagi yan. Partner yan naman lagi yan. Mataas no? Ang Oo. bili. Pero tingnan natin, may mukhang may pending case pa na aayusin itong si Mayor. Ayan. Natin yan. Oo, pagka Mayor, gusto mo magpaliwanag, bukas Oo nga. ang aming Gusto himpilan. natin. Tawagan nga natin Para si sa Mayor mga Marcy. taong nabanggit. Yeah. Sa mga taong nabanggit. Yan. Ayan. Parang kilala ko yung tono. No? Sila lang siya eh. Samantala sa iba pang balita, hawak na ng mga otoridad ang 2 sospek sa pagpatay kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at 5 iba pa noong 2023. Naaresto ang mga sospek na sinasabing miyembro ng De Guzman Group sa isang pinaghihinalaang private armed group sa Barangay Luna, Santa Rosa, San Nueva Ecija. Sa bisa ng warrant ng Regional Trial Court, sinampahan ng mga sospek ng 6 counts of murder at walang piyansa sa mga kasong ito. Matatandang napatay si Vice Mayor Alameda at 5 iba pa sa isang ambush sa Nueva Vizcaya noong February 19, 2023. Nakasuot ng uniforme ng pulis ang mga gunmen nang patayin ang mga biktima. Arangkada Balita. May alok na 2 milyong pisong pabuya ang Philippine National Police para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa paghuli sa mga sospek sa nangyaring ambush sa San Rafael, Bulacan. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, iniimbestigahan na rin nila kung may kinalaman sa eleksyon ang pamamaril dahil isa sa 3 biktima ay IT consultant ng isang tumatakbong kongresista sa Bulacan. Sakay ng SUV ang mga biktima nang sila'y habulin at paulanan ng bala ng mga sospek na sakay ng isa pang itim na sasakyan. Dead on the spot ang driver at pasahero nito sa unahan, habang dead on arrival naman ang isa pang kasama ng mga ito. Arangkada Balita. Samantala, opisyal nang itinalaga
si Reverend Father Ramon Jade Lazaro Licuanan bilang rektor at kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pinalitan ni Father Licuanan si dating Reverend Father Rufino Sescon Jr. na itinalaga naman ngayong bishop sa Balanga, Bataan. Halos 3 taon ding nagsilbi bilang kura paroko ng Quiapo Church si Bishop Sescon, habang umabot naman sa 2 taon ang pagsisilbi ni Reverend Father Licuanan sa San Felipe Neri Parish dito po sa Mandaluyong City bago ilipat sa Basilica Minore. Kasabay nito nagbigay parangal, papuri at pasasalamat sa Poong Jesus Nazareno ang mga mananampalataya sa Quiapo Church dahil sa pagkakaloob ng isang bagong pastol at kalakbay. Arangkada Balita. Samantala ito, may nagtatanong, alamin nga natin yung pagtuturo ng mga indigenous at traditional Filipino writing system sa mga estudyante isinusulong ni Senator Lapid. Alamin nga natin sa track record. Bukod sa baybayin, hindi ba marami pang ibang writing system sa Pilipinas? May mambabatas na ba na naisipang ibalik ang mga ito at maituro sa mga school? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na taong 2023 nang isinulong ni Senator Lito Lapid ang Senate Bill 1680 o ang Philippine Indigenous Traditional Writing Systems Act na layuning ipromote ang mga indigenous at traditional na pamamaraan ng pagsulat sa Pilipinas katulad ng baybayin. Minamandato ng panukala ang Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED at mga local government unit o LGU na magsagawa ng mga aktibidad kung saan mapopromote ang mga traditional writing systems. Bukod pa riyan, kabilang din sa kautusan na ibilang ang pag-aaral ng iba't ibang writing systems sa mga elective o specialized courses at pati ang internet ay gagawin na ring platform para sa libreng lessons upang magkaroon ng pagkakataon na mas matutukan ang pagtuturo nito. Pangungunahan naman ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang pag-iimplementa sa layunin ng panukala na protektahan, i-promote at i-conserve ang mga writing systems upang ituro sa mga Pilipino ang pagiging makabayan. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Arangkada Balita. Ayan lagi po kayong tumutok sa track record series po ng DWIZ para malaman ang mga latest updates at kung ano ang nagawa ng inyong mga napipisil. Pisilin niyo yung mga kandidato. Kung meron kayong gustong ipaano sa amin, alam niyo yung track record, send nyo lang sa amin. Ipa-research, ipa-background check. Ay, kala ko may ano. Pa-imbestigahan. Yan. Samantala sa ating unang ulo ng showbiz. Yan. Aray ko po. Kakay Bautista, hindi priority ang love life. Alamin natin yan mula kay Virginal Showbiz reporter na si Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ay, ito na! Ayan na nga. Nako, sabi ni Kakay Bautista. Ano nga sabi niya? Ayaw niya mag-love life. Ayaw niya. Hindi niya ayon priority. sa kanya, sa edad na 46 years old, mga kaibigan, si Kakay Bautista ay wala pa rin jowa o single pa rin. By Nako. choice. Tulungan mo naman. Oo. Sige, pakilala ko siya kay Lalabs. Baka gusto niya mag-single, respeto natin. Ay, may ganun. Nainiwala itong si ang pag-ibig o ang love life ay hindi pinipilit because
it is a destiny. May ganon. Tama naman. Yun ang paniniwala nitong si Kakay Bautista. Pero sabi niya gano'n, go lang ng go doon sa mga kababaihan ngayon na hanggang ngayon ay single pa rin. Ayon kay Kakay, bagamat kailangan sabi niya na hindi ipilit, pero maaari naman daw hanapin. Ayun. Tama. Oo. Maaari naman daw i-explore ng konti. Oo, yung ano ka, tingin-tingin ka sa paligid. Correct, oo. Tingnan mo, ikaw. Oo, di ba? Look to your left. Yes! Si Oo, Winner. si Papa Winner. Look to your right. Oo, si Lala. Oo, Di diba? ba? Oo. Ang dami. Mga exotic din. Hindi ako mamaya. Sabi nga nila, ang mga Pilipino, Oo, ay mga sabi exotic. nila, yung Exotic. dating bash kay Nikki Valdez. Oh yes, di ba? Oo, pero alam naman natin yun na ang mga foreigner talaga mahilig talaga sila doon sa mga talagang Maalaga kasi ang mga alaga mga Pilipino, ang mga Pilipina, no? correct. Oo. At saka gusto kasi ng mga Amerikano, medyo maliliit. Kasi type nila na kinakarga nila mga jowa nila. Oo. Talaga na-try mo na. Na-try ko na. Kinarga ako, tapos binagsak. Pinalik. Oo, sabi sa akin na, oh, you're so beautiful. Pagkarga sa, oh my goodness, you're not. Ilang hinulog. Aray ko. So, ganun ang nangyari. Ay, dito kay Kakay, hindi naman daw, mas maganda daw pag i-explore kahit paano ang paghahanap ng love life o ang pagkakaroon ng love life. May konting paghaharot pa Oo. rin. Yes, oo. Flirt lang. Correct, oo. Minsan kasi, din ang mga lalaki minsan parang Hard gusto to get Oo, din, yung ego din ng lalaki, no, na Oo. kahit gusto na, ay, pag-aanoin ko muna to, sabi nga, no. At saka minsan kasi may takot din sila na, baka mamaya hindi ako magustuhan nito. Oo. Di ba? Yung mga Kasi torpe ang tawag ba? Tama Yeah, mga ba? torpe. Oo. Oo, kaya minsan din dapat mag-first move ang babae. Tama. Pero ayon kay Kakay, hindi daw siya aabot sa ganoon. Ay, bakit na siya mag-first move, sabi niya Hindi ganoon. lang kay Miss Kakay, no? Oo. Ayan. Kaya harot-harot niya sa on-screen. Kaya nga di ba? Oo. Pero ngayon daw, ang gusto niya maging makarelasyon ay isang afam. Ayan. Mukhang mukhang yan ang key to success. Oo. Yes. Relationship Oo, talaga. isang afam. Pero, sabi ni Kakay, hindi raw siya papayag na hindi siya puntahan dito sa Pilipinas. Sabi niya, kailangan mag-effort ang afam na puntahan ako sa Pilipinas Oo, para doon ko ma-feel na talagang mahal niya ako. O, di ba? Oo. Saka ma-explore din ni Afam ang kanyang life. Yes, oo. Ay feeling ko naman kaya lang hindi basihan yung pagiging komedyante ng isang lalaki at isang babae para magkaroon ng long-lasting relationship, no? Oo. Look what happened to Rufa May Quinto. Di ba? Ay, oo nga. no? Oo, saglit lamang sila nagka-jowa. Tapos, Saglit lang ba? Oo, saglit lang. Nagkaroon sila ng anak. Oo, na isang kaya nga anak. Ay ngayon, biglang naghiwalay din kaagad, 'di ba? Oo, ay dumating pa doon sa point na talagang inano pa siya nung Guy. nung guy. Oo, hindi natin alam kasi kung anong nangyari talaga sa kanilang dalawa kaya hindi natin pwedeng husgahan din yung guy kung bakit gano'n lang yung mga nabanggit niya doon sa chat nila dalawa nitong si Rufa May, oo. 'di ba? Pero itong si going back kay Si kay Kakay Bautista, sabi niya iyon ang goal niya ngayong taon na ito, ang magkaroon ng jowa pero isang afam at hindi Pilipino. Sabi niya. Pero wait, si Kaka yung na-link kay Aaron ba pa? Hindi, yung sa Korean. Si Mauro. Siya ba yun? Oo, Mali Mauro pala. Mauro Morer. Ayan nga, lagi nga akong mali. Oo, di ba naglabas ng demand letter yung Oo talent nga. company, management company ni Mauro Mario, Morer na bawal ng parang gag order Oo, na bawal ng banggitin ni Kakay Bautista itong pangalan ni Mauro sa anumang interview dito. Yun. Pero Ganun? naging beshes sila. No? Okay, I mean, naging beshes sila. They're super close. no? Oo, siguro feeling ko lang ayaw siguro ng management company ni Mauro na ma-fall in love
si Mauro kay Kakay. Kasi feeling ko pag papunta na doon si Mauro, kasi Oo. sa sobrang kikay nito si Kakay, Oo. sobrang kikay na, ang galing pag kumanta. Oo. Di ba doon na in love itong si, parang hindi naman doon na in love ano, kundi doon napalapit ang loob nitong si Mauro, doon sa galing nitong ni Kakay kumanta. Oo, Di ba? okay. Yung kanyang version lamang ng bakit nga ba mahal kita, yun ang isa sa, actually, yun ang pinaka Maganda. most viewed na version at pinakamagandang version ng kahit na sinong singer doon sa YouTube ngayon. 'Di ba? More than pa sa original. 'Di ba? So yun yun. Ah, siya pala, Sino ba kumanta noon? Si Rosel Nava ba? Oo, si Rosel Nava, no? Yun. Kantay mo, ikaw na. Oo, nako. Ay, 'di ba? Ang napaka-soothing kasi nung boss nito ni Kakay. Correct. Kaya doon siguro napalapit talaga ang loob nitong si Mauro. Napapunta na doon sa pagka-in-love. Kaya pinigilan ng Pinigilan? management company. Ay, naku. Feeling ko lang yun, ha? Oo, Okay. pakiramdam ko lang yun. Okay. Madalas mali ang pakiramdam ko eh. O kaya naman, Di ba? bukas Kapag tumibok naman ang puso, wala ka nang magagawa eh. Kundi sundin ito eh. Agoy! Agoy! alam mo, almusal lang yan. Oo nga, almusal na tayo. Kaya naman, bukas po ang aming hipilan sa mga taong Nabanggit. Yan ang laki balitang showbiz. Mamaya bumabalik pa ako. Medyo matindi ang ating balitang Oo. showbiz mamaya. Oo Ha? nga. Alamin natin ang mga detalye tungkol sa ating susunod na balitang showbiz. Balik na muna sa inyong dalawa. maraming salamat Yon, sa thank ating you. AFAM. Sa ating Virginal Anton. Yeah. Maraming salamat sa Showbiz Report. Samantala, partner, magbe-break lang tayo saglit. Magbabalik po ang Arangkada Balita. Makalipas ang ilang paalala, ang oras 5:30 a.m. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Nagbabalik po ang Arangkada Balita. Tuloy-tuloy po tayo sa balitaan. Tanggap tayo ng ICE Report. Viber channel ng Senado gagamitin para labanan ang fake news. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. May inilunsad na official Viber channel ang Senado. Ayon kay Senate President Chis Escudero, gagamitin nila ito para ipabatid at ipaunawa sa publiko ang mga aktibidad ng Senado. Magsisilbi rin anya itong platform para labanan ng Senado ang pagkalat ng fake news at misinformation sa social media. Binigyan din ni Escudero na salot at mabilis kumalat ang mga peking impormasyon o maling impormasyon kahit kailangan itong labanan. Mahalagaan niyang armasan ang taong bayan ng mga verified facts at bigyang kapangyarihan na maging responsable sa pagpili ng paniniwalaan sa social media sa pamamagitan ng mga accessible na sources gaya ng Viber channel ng Senado. Sa website at social media accounts ng Senate, makikita ang QR code na pambukas ng kanilang Viber channel. Makikita rito ang mga photo releases sa press statement ng Senado at ng mga senador, gayon din schedules ng committee hearing at update sa plenary session. May mga content din ito na may kaugnayan sa mayamang kasaysayan at legacy ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, tawag tayo ng presyuhan sa palengke. Good morning, Alamin partner, natin ang price mo. Good morning sa lahat. Huwag lang sa akin. Sa Malabon Central Market na po sa bayan, sa may Malabon. Alamin natin ang presyo ng bilihin mula kay Yusek Mama Uy. Beth Samson. Mama Beth! Good morning! Good morning. Dito nga sa Bayan Malabon ay meron silang bigas na nagsisimula sa 40 pesos hanggang 65 pesos. Sa baboy,
nananatili pa rin 390 pesos per kilo ang kasim, laman at pigi, samantalang ang liempo ay 400 to 410 pesos kada kilo. Ang manok, 220 hanggang 230 kada kilo. Ang isda naman, sa bangos 200 to 240. Ang galunggong, ito napakataas nga, malapit nang umabot ng 400 dahil 350 hanggang 380 pesos ang bawat kilo ng galunggong. Samantalang 160 pesos naman ang kilo ng tilapia. Ang salay-salay 250, bisugo 280, alumahan 320 pesos, tanigi at tambakol 240 kada kilo. Ang salmon belly 320, ang ulo ng salmon 200 pesos, ang tahong 120 pesos, 320 to 380 naman ang kilo ng pusit. Samantalang 280 to 450 depende sa laki ang kilo ng hipon at may tumpok na 100 pesos. Espada 280, ang lapu-lapu 500 pesos, ang maya-maya naman ay 280 samantalang ang ulo ng maya-maya ay 200 pesos kada kilo. Sa gulay, ang ampalaya 120 per kilo, ang sayote at kamatis 30 hanggang 35 pesos kada kilo, ang repolyo 90, pechay 60, carrots 100 piso kada kilo, patatas 90, siling berde 65 pesos, siling labuyo 120 to 150 pesos kada kilo, ang isang tali ng sitaw 35, ang bawang na buo ay 150 samantalang ang talop na bawang ay 180 pesos kada kilo, ang sibuyas 110 pesos at ang bell pepper 140 to 160 pesos kada kilo. Ako pa rin ang inyong palangkikoy ng DWIC Metro Patrol Beth Samson, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at syempre, nagbabudget at namamalengke tayo ng tama. Arangkada Balita. Madala, dako naman tayo sa Ronda Probinsya. Suspect sa pagpatay sa Apari 6 na aresto na. Alamin natin ang detalye mula kay Ronald Domingo. Natuloy at nadakip na mga otoridad ang dalawang kalakihan na suspect sa pagpatay kay former Apari Vice Mayor Romel Almeda at 5 kasamahan nito sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang suspect na kinilalang sina alias Ramon, leader ng private armed group na De Guzman Group, residente ng Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija, at si alias George, miyembro ng parehong grupo at presidente naman ng Mallorca, San Leonardo, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 2, ang warrant of arrest ay inisilbi sa mga suspect dahil sa kasong 6 counts of murder kaugnay sa pananambang sa Apari 6. Matanda na ang February 19 taong 2023, patungo sana sa Maynila ang mga biktima sakay ang isang van nang maganap ang kadumal-dumal na pagpaslang sa mga biktima sa pamagitan ng pamamaril sa kanilang sasakyan. Samantala, sa kasalukuyan ay nasa kustodya na ng Bayumbong Police Station ang mga suspect para sa kaukulang dokumentasyon bago ito iharap sa korteng pinagmulan ng kanilang kaso. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tunong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Di pala ako nakabuton. Maling buton. Okay, ibang buton ang napindot mo. Sa ating Ronda Probinsya, 2 most wanted persons sa Calabarzon arestado sa police operation dyan po sa May Laguna. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Ang dalawang tinagurang most wanted sa Calabarzon sa magkahiwalay na police operation kahapon sa Laguna. Kilala ni Police Colonel Ricardo Dalmacia, Laguna Police Director, ang mga suspect na sina alias Nel ng Candelaria, Quezon at alias Mitch ng Calamba City, Laguna. Ayon sa pulisya, si Nel ay may inaresto sa kasong panghahalay 4 na beses. Samantalang si Mitch naman ay dinakip sa kasong qualified theft. Ang pag-aresto sa dalawa ay sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Branch 36 ng RTC Branch 36 ng Calamba City, Laguna. Nakakulong na ngayon ang mga suspect sa Calamba City Police Custodial Center. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa pong report, sunog sa kagubatan ng Luknab, agad na apula. Alamin po natin ang detalye mula kay James Alfruto.
Matagumpay na naapulan ng mga bumbero at voluntaryo ang sunog sa kagubatan sa Purok 4A Acapulco, Lucna, Barangay bandang alas 6:38 ng hapon, Marso 25, 2025. Ayon kay Baguio City Fire Marshal Marisol Odiver, nagsimula ang sunog bandang alas 6:01 ng hapon at tinatayang sumakop sa 500 metro kwadrado ng kagubatan. Pinangunahan ng Baguio City Fire Station sa Aurora Hill ang mabilis na pagresponde sa insidente. Dahil sa maagap na aksyon ng mga bumbero at mga residente, naiwasan ang mas matinding pinsala sa kalikasan at mga kalapit na kabahayan. Mula sa Summer Capital and City of Pines, James Alpruto para sa impilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, patrol report naman. BMW nagpaalala na dumaan sa legal kung nais magtrabaho sa abroad. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW na mag-ingat ang ating mga kababayan sa mga illegal recruiter o mga online recruitment scam na nagre-recruit sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng online o sa Facebook at TikTok. Paalala ng DMW na dapat ay dumaan sa tamang proseso ang sinumang pasahero o OFW na alis at huwag magpapadala sa malaking inaalok na pera ng mga online recruitment scam na kung saan mahigit sa 200 nating mga kababayan ang nailigtas galing sa Myanmar at ngayon ay balik Pilipinas na. Paliwanag ng DMW na ang online recruitment ay bawal at delikado sa sinumang individual na magtatrabaho sa ibaing dagat ng walang papeles. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Samantala sa oras na 5:43 AM, dakuan natin ang ating Metro Patroller. Mag-asawa timbog sa kasong karnaping sa Navotas. Alamin natin ang detalye mula kay Mama Beth Samson. Labas sa kamay ng Navotas Police Warrant Section ang mag-asawang fish vendor nang maaresto sa kasong karnaping. Kinilala ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez ang mag-asawang sina alias Edmar, 42 at alias Jinky, 32, pawang residente ng Sipak Almacen, Navotas. Ayon kay Colonel Cortez, unang sinilbihan ng warrant of arrest si Edmar sa kahabaan ng Ebnabal Street, Sipak Almacen, Lunes ng hapon. Kahapon naman, alas 9:55 ng umaga, nang maaresto sa bisa ng warrant of arrest ang asawa nitong si Jinky, bakaran ng kinasang joint manhunt operation ng mga operatiba ng warrant, NCPS at SS4. Ang mga akusado ay naharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 na may piyansang 300,000 pesos bawat isa. Nakasalukuyan ng nasa kustudiya ng Navotas City Police Station. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Ronda ulit tayo sa probinsya. Motor napper tiklos sa Mabalacat City. Isa, naku po, nakatakas. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Yes, good morning. Isang 42 anyos nang hinilalang kilabot na motor napper itong nakaputo ngayon ng Mabalacat City Police riders team sa follow-up operations habang tangay na nito yung ninakaw na high-end motorcycle na pag-aari ng isang Nardo ang Seta Narido, 30 years old ng Malolos City, Bulacan. Ayon dito sa paunang ulat ng Mabalacat City Police, ipinarada o mano itong biktima yung dala niyang motorsiklo sa tapat ng pinuntahang kaibigan na nakatira naman sa isang apartment dito sa Barangay Daong sa nasabing syudad bago man ang halian. Ilang saglit lamang umano pagbalik ito sa kanyang nakaparadang motorsiklo. Dito niya na-discover na nawawala na ito. Agad na ipinarating niya ang insidente sa pulisya. Kaya agad nagkaroon ng flash alarm itong ating riders team. Sakto namang hindi pa nakalalayo sa lugar itong mga suspeka. Kaya naaresto ang isa sa kanila. Samantala,
tuloy pang sinutuloy ngayon ang isa pang kasamahan nito na mabilis na nakatakas habang papalapit na itong pulisya. Sabatin na pawang tagalunsod ng anggit itong mga suspect na hinihinala ng pulisya. Sila ang nasa likod nitong serye ng mga nakawanan ng mga mamahaling motorsiklo dito sa siyudad Mabalacata. Ang suspect ay nakapihit na ngayon na dito sa detention cell na Mabalacata City Police Station habang hinihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya at sa nakatakas na kasamahan. Kasabay nito, nananawagan naman na ang pulisya sa mga nabiktimang anitong suspect na magtungo lamang sa kanilang himpilan upang kilalanin ito upang masampahan pa ito ng hiwalay na kaso sa piskalya. Mula dito sa Gitong Luzon, ito si John Goles ng Congressman Patrol. Ang ulat ni Tina Mitudulakas, DWIC, babalita na tama, naglilingkod ang tama. Arangkada Balita. Maraming salamat Kuyang Johnny Gole. Magbabalik po ang Arangkada Balita. Makalipas ang ilang paalala, ang oras 5:47 AM. Oras, hatid sa inyo ng Game Zone. Detain na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy po tayo sa balitaan. Tanggap tayo ng IC Report. Mas mabilis na biyahe sa Cavitex NLEX, SLEX, inaasahang makakatulong sa pagbaba ng presyo ng bilihin ayon sa palasyo. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Tiwala ang Malacanang na ang pinaikling oras ng biyahe mula Cavitex patungong SLEX ay magdudulot daw ng positibong epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang bigas mula Calabarzon at iba pang mahalagang produkto. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na dahil sa mas mabilis na biyahe, mababawasan ang konsumo ng gasolina at magreresulta sa mas mababang gasto sa transportasyon ng mga operator. Magbebenepisyo din daw dito hindi lang ang mga mananakay kundi pati na rin niya ang mga negosyong nagdadala ng pagkain at iba pang mga pangangailangan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ronda naman sa probinsya. Isang lalaki sa Nueva Vizcaya patay matapos suntukin at hampasin ang kanyang ulo ng water bottle. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald, Idol Domingo. Pinapay ang isang 65 years old na lalaki sa suntukin at hampasin ng water bottle ng anak na kinakasama dito sa barangay Baretbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Sa ulat, bandang alas 6 ng umaga noong ika-25 Marso, lasing na umuwi ang 46 years old na suspect matapos ang magdamag na pakikipag-inuman. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang biktima at suspect na nauwi sa physical kung saan sinuntok at pinukpok umano ng suspect ang kanyang amain sa ulo gamit ang stainless na lagayan ng tubig. Agad namang rumusponde ang mga barangay tanod matapos humingi ng utos o tulong ang kanilang mga kapitbahay nang makarinig ang pagtatalo ng dalawa. Sinubukan pang dalhin sa pagamutan ang biktima, subalit dahil sa tindi ng pinsalang tinamo ay binawian ito ang buhay. Ayon sa hepe ng Bagabag Police Station, ilang wala umano sa tamang pag-iisip ang suspect at maging sa kulungan ay nagwawala ito. Bagamat wala namang problema sa pag-iisip, posible naman umano may pinagdadaanan ito dahilan ng kanyang palagiang pag-inom ng alak at hindi nakakatulog. Samantala, sa sampa ng kasong homicide, ang suspect na ngayon ay nasa kustodya ng Bagabag Police Station. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Himpilang May Tulong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay na nagmatagpuan ng isang motorista matapos mahulog sa sinkhole ang sasakyan nito. Batay sa video footage na nagpapakita ng nangyari mismo ay biglang nagkaroon ng sinkhole sa pinangyarihan ng insidente kung saan nahulog dito
ang motorbike at isang kotse. Ayon sa mga otoridad, nagsagawa sila ng malawakang paghahanap kung saan natagpuan ang nasabing labi na nakaranas ng carjack arrest. Kasalukuyan namang gumugulong ang investigasyon hinggil sa dahilan ng pagkakaroon ng sinkhole sa nasabing lugar. Arangkada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. At sa ating balitang pampalakasan, ibinigay ng Orlando Magic sa Los Angeles Lakers ang pangatlong losing streak nito ng talunin ng Magic ang Lakers sa score na 118-106 sa nagpapatuloy na 79th regular season ng NBA. Pinangunahan ni Franz Wagner ang kupunan kung saan nakakuha ito ng 32 points at 8 assists. Sinundan naman ito ni Paolo Banchero na may 30 points at 7 rebounds, habang si Anthony Black naman ay nagtapos sa 17 points, 5 rebounds at 6 assists. Arangkada Balita. Ingay-ingay mo eh, nagkukwentuhan kami dito. Ay, nagkukwentuhan pala kanina. Dagdagan. Sorry. Huwag nyo na akong mag-headset na lang. Ay, O yan na nga, punta na nga tayo. Tutuloy na namin yung kwentuhan namin. Tuloy nyo na ang kwentuhan Sasama nyo. ka na namin. Pasama na ako. Join na ako. Tumuloy ka na. Okay. Sa pangalawang ulo ng ating showbiz. Kasong acts of lasciviousness. Oh my gosh, Naku po. Inano ko ito, pinractice ko. Paano? Acts of lasciviousness. Yan. Na isinampa ni Rita Daniela laban kay Archie Alemania ay inakyat na sa korte. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ay, ito na! Ayan na nga, ayan. Paano po dyan? Ayan. Hindi pa nabuton. Ayan. Nakabuton na pala. Automatic. Sumali ka na sa usapan namin. Sali na ako. Nag-sports pero ka sa kailangan kanina. muna kumanta ng Join to the World. Uy, joy! If you want to join, you have to sing. Join to the world, the Lord is come. Ayun pala lyrics. Nabago lang kanina. Kanina lang. Kanina lang. Sali na ako. Ayan na, sali ka na. Ayan. Ano nangyari? Ay, ito na sa ating balitang showbiz. Ay, naku ha, inakyat na sa korte ang kasong acts of lasciviousness na isinampa nitong si Rita Daniela laban kay Archie Alemania. Isinampa ito noong October 2024. Oo, at nitong February lamang lumabas o ibinaba yung desisyon na ito ay akyat na mula sa piskalya papunta na sa korte. Ayan, kung kaya't maaari, one of these days, one of these Oh my days. God. Kaya natin to. As a matter of fact. Ayan na nga. Yes, as a matter of fact. Fact. Pala fact. Okay. With C pala yung with C. Ayan ang mga taong nabanggit ay makakasuhan na yun. PACT, yun ang spelling. Ayan. FA, ano PACT ka dyan? Ang naalala ko kasi yung kahapon. Ano ba naman yan? Pakete naman siya sa'yo, PACK. Pakete yun. Si PACQ yun. PACQ. Nang basa ay... Iba yun. Pak na pak. Pak na pak. Ayan. Ito na nga, no? So, anytime, anytime ay pwede nang, Ipatawag. hindi, tawag dito, Ipa-aresto? Ma-aresto. Kasi, May warrant? Magkaroon ng warrant? May bill naman ito na 36,000 pesos. Medyo maliit lang, no? 36. Pero 36, di ba? Yes, of Sa atin, course. malaki yun. Oo naman. Di ba? 3 buwan ko na yun. Grabe, 10,000 lang. 2,000 lang isang buwan mo. Kaya, siyempre, 12,000 lang isang buwan mo. Just lang. Naki-exos lang ako. Ano kakahay? Kumadamdamin ka talaga. Baka 12,000 yung ginagastos mo sa amin. Huwag kayo maingay. So ito na nga,
nga, no, ito ay ayon sa korte, ha, nakakita sila ng probable cause. Ayon na rin doon sa mga ebidensya na presenta nitong si Rita Daniela at sa mga eyewitness. Oo, kasi maraming eyewitness kasi Bar ata ito party. No, sa party, it's a parang victory party na pinatawag ni Bea Alonzo. Dahil nga naging isa sa mga top rating yung kanilang teleserye, 'di ba? So, doon sa noong unang lumabas ang isyong ito, lumabas din yung panig. Hindi ko alam kung totoo yung panig na yun na di umano ay naglabas ng panig itong si Bea Alonzo din na sinasaway na niya itong si Archie kasi medyo may lasing na nga to eh. Oo, actually hindi lang tipsy kundi lasing na lang talaga ito. Kung kaya't yung mga lumalabas daw dito ay medyo sa bibig nito ay hindi na magandang pakinggan. Yun ay ayon sa mga nakasaksi, ha. Oo. At kaya ito nagsampa naman ng kaso itong si Rita Daniela ay malalaman natin sa mga susunod na araw kasi wala tayong oras. Oo, so yun, ha. So inakita po sa korte, ibig sabihin bawal na po sila magsalita tungkol sa kaso. Tayo binibigay lamang natin ang information na ibinigay ng kanyang abogado na si Attorney Attorney Maggie Marduque. Ayan. Okay. So yun na po yung mga kaibigan. At syempre, yun na muna aking mga balitang showbiz at mamaya, hindi pala mamaya, bukas pala. Pwede rin mamaya, mga 1 o'clock. Ay, meron nga pala. Oo nga pala mamaya tayo tatlo pa rin ito ulit yun. Anyway, balik na sa inyo dalawa. Ayun. Kaya reminder po sa mga nagpa-party. Kung hindi nyo kaya ang alak, wag na ho kayong magpakalunod. Pero again, ha, bukas tayo sa panig ng mga taong nabanggit. Yeah. Bukas tayo sa mga, Sa panig. Panig ng mga taong nabanggit. Kailangan naman ng intonation. Ayun, maraming salamat, Anton. Yan na po ang ating isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita. Kami po inyong nakasama sa ngalan po ni paring Daryl Justin, Angelo Bainyo. Ako naman po si Maine Barreto. Virginal Anton. Yes. Yan, abangan nyo po ang susunod na programa, Pasada Balita, kasama sina Johnny Banyas at Drew Nasino. Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ digital channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.